Gulangin na nakakasama sa gabi-gabi. Ang tanong talaga. Ito nasagot na kagabi, pero pauulitin natin ngayon. Ano po ang pinakamaisa sa mabigat na suliranin ng panlipunan ngayon? Ano daw po? Ano po ang tawag dito, ang mabigat na suliranin ng ating lipunan ngayon? Nakalimutan niyo na po ba ang topic natin kagabi? Parang tayo nagkaka-amnesia yata Ang dami pang ipinakita ni Pastor Dave doon na medyo mahirap na nga, ay ganun pa ang mga nagiging itsura o kalagayan. Ano po ang isa sa mabigat na problema ng ating lipunan? Taas ang kamay. Ayan, mga bisyo. Anong bisyo yung binanggit kagabi? Tinatanong ko po ay si Nanay Carmen. Kanina nung nagtatanong ako, walang maingay. Si Nanay Carmen. Ayan! Okay. In general, mas mahaba pa. Ayan po, ang isa daw po sa problema ng lipunan natin ngayon ay ang alcohol o ang alak. Okay. Ang dami nang naisagot ni Nanay Carmen. Pero ang tanong po nating isa dito ay, ano po ang madalas, kasama na sa sinagot ni Nanay Carmen, ano po, may premyo na si Nanay Carmen, ano ang normal o madalas na kalagayan ng mga tahanan ngayon? Nabanggit na ni Nanay Carmen yung una. Ang mga tatay, minsan inuuna ang barkada at ang pag-iinom. Number 1 na normal na kalagayan. Hindi naman natin sinasabing lahat. Pero madalas ganito na po ang kalagayan ng ating mga pamilya. Sino pa po? Mayroon pong 5 o 6 na normal na kalagayan na ng mga pamilya ngayon. Sino pa po? O si ate? Ayan, mayroon daw mga magulang na naiiwan agad ang mga anak kahit bata pa dahil sa kanilang mga sakit o napapabayaan ang kanilang kalusugan. Kaya madaming nauulila agad, namamatay na agad ang magulang, bata pa, hindi pa nakakatapos mag-aral dahil may sakit. Okay, normal po yan. Madami po ang may ganyang kalagayan ngayon. 1, 2. O, sino pa po? Ate, ano na po ang mga kalagayan daw ng pamilya ngayon? O, tahanan. May naaalala po kayo? Sino pa? O, sige, si Nanay. Okay lang po yan, may kodigo, normal. May magulang po na hindi nag-uusap sa Ayan, ang daming sinagot. 3 na agad ang sinagot. Inubusan na kayo ni ate. Inggitan daw ng magkakapatid. Ano pa? May mga magulang na hindi na nag-uusap. Kanya-kanyang hawak na ng cellphone. Ang nanay, cellphone. Ang tatay, nasa barkada. Ang mga anak, cellphone. Kahit nga dito sa loob, ang dami nagsa-cellphone eh. Ano po? So marami daw ang hindi na nag-uusap dahil ayun na po ang kalagayan ng mga pamilya ngayon. Oh, ayan, isa. Mayroon pa pong isa. Ano po? Naaabuso. Ayan. Okay. Ilan ang may premyo? 1, 2, 3. Okay. Tanong po, sa panahon daw po ngayon, sangayon sa statistics, ilan daw ang namamatay araw-araw dahil sa paninigarilyo? Ilan na daw po ang parang average sa buong mundo na namamatay dahil sa paninigarilyo? Mayroon po nakapag-take note? Ano po? Ano po? Ilan yun? Ilan yung 94% of ilan? May exact number po binigay si Pastor Dave. Ilan po? Namamatay po dahil sa paninigarilyo ha? Dito sa atin? Okay. Siguro po na-percent nyo. Pero ang binanggit po kagabi ni Pastor Dave ay 1,300 ang namamatay dahil sa paninigarilyo araw-araw. Okay?
O, sige po. Okay? Next question. Okay, last na siguro to. Second to the last question. Ang dami pa palang tanong para kagabi sa ibang ano ito. Ito po, nung isang araw, binanggit ko sa inyo kung saang Bible matatagpuan, di ba? Sabi ko po, maraming mga kasabihan or na matatagpuan tayo sa Book of, anong libro nga po? Okay, Proverbs or Kawikaan. Ang sabi po dito sa topic natin kagabi, ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. Ang sino mang napaliligaw sa kanya ay blank. Okay, ang alak daw po ay nanggugulo, ang alak ay mapanuya. Sabi doon, ang sino mang napapaligaw sa kanya ay blank. Ano daw kapag ka natukso or ano sa alak? Ano daw? Fill in the blanks. Ang nagpapaligaw sa kanya ay hindi blank. May narinig ako. Ay, nandun ang daming sumagot. Hindi ko kayo kita. Hindi pantas. Ibig sabihin po, kapag ka tayo ay natukso or nagpatalo sa alak, tayo daw ay hindi matalino or hindi pantas. Okay. Last na tanong. Mayroon pong 5 hakbang na binanggit si Pastor Dave kagabi. Hakbang tungo sa pagbabago. Sa hindi pa nakakasagot, magbigay lang po ng isang hakbang tungo sa pagbabago. 5 po yung binanggit ni Pastor Dave. Mayroon pong nakakaalala? Ate Jessica? Tanggapin ang katotohanan na ano po? Ay, ang dami katotohanan. Tanggapin ang katotohanan na ayun, sumagot. Sino sumagot? Dagdagan mo, Ate Jessica. Tanggapin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Okay, mayroon pa. Bawi, Ate Jessica. Anong kasunod? Ate Jessica? Madami po yun. Ha? Ate Jessica, dagdagan mo yun. Ano po? Kilalanin ang okay. Hindi ba natin kilala ang sarili natin? Tama naman po. Pero ang eksakto po dun ay kilalanin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ibig sabihin po, talagang kahit sa sarili natin wala tayong magagawa. Pagkasama natin ang Panginoon, kayang-kaya. O kilalanin na hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan natin ng Diyos. Okay. At ang iba pa po ay maniwalang si Jesus ang makapagliligtas sa iyo. At ipahayag ang mga kasalanan mo kay Jesus. Okay? At akin pong inaanyayahan na at ang pinakahuli pala dun ay panghawakan ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Habang i-prepare po ni Pastor Dave ang kanyang presentation, akin po tinatawagan ang magbibigay ng ating tanging bilang ngayon, ang Obosa family. Kailangan nyo na may pwede mo lang sa ano. Ano po nga pumili? Meron si Facebook.
Salamat sa iyo kami. Salamat sa iyo. Salamat sa'yo. Ulit. Hindi ko yata. Ano ba yun? Okay. Okay. Girly. Sounds ng laptop. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat. Sa buhay ko ngayon, kung hindi sa'yo, Ay walang matatamo ang mga pagsusumikat ko. Kaya sa bawat Sandali. sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabuhian aking kakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon.
Marami pong salamat sa Ubosa family na naghandog ng isang awitin ng pasalamat sa ating pong Panginoon. Bagaman hindi ganun ka-perfecto, pero napakaganda pa rin pong tingnan na ang isang pamilya ay sama-sama na umaawit ng papuri sa ating pong Panginoon. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Magandang gabi. Kamusta po kayo? Kami po ay pagod maghapon dahil kanina po ay araw po ng aming pong pagsamba. At dahil araw po ng pagsamba, kami po ay buong maghapon sa loob po ng church. Ano po? Pero umuwi naman yung iba ng tanghali dahil meron pong gawain sa lugar po na ito. Okay, ngayon pong gabi, sa ating pong huli sa ikalawang gabi, ikalawang gabi, bago tayo po matapos, ay pag-usapan natin ang dalawang bagay. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa mga kabataan, tungkol sa inyo pong mga anak. At ang pangalawa po ay tungkol po sa mga nagiging problema sa loob ng tahanan. Okay, pinag-usapan pa rin po natin ang pag-aaral at payo sa pamilya. Dapat po pala ay nagawa ko na ito nung mga unang gabi pa lang na ang mga kabataan ay meron din pong topic para sa kanila. Kasi ang daming kabataan dito, nakikita ko po, noong mga nakaraan, mas marami pa po yung mga kabataan na yan. At tayo po ay puno dito kung sila ay uupo dito, yung mga nasa tagiliran, marami po yan, nandyan nga lang sa tagiliran. Okay. Ngayong gabi, pag-usapan natin sa kaunting panahon, kaunting oras, ang tungkol po sa mga kabataan. Sa tanong na, ikaw na ba si Mr. Right? Okay. So, kung tatanungin natin ang ating sarili, hindi tayo hahanap mga kabataan. Hindi tayo hahanap ng ating Mr. Right o Miss Right. Tatanungin natin ang ating sarili kung tayo na ba si Miss Right or si Mr. Right. Ayan. Ngayon, kung titingnan natin, paano ba tayo makakahanap ng Mr. Right? O paano ba ako magiging Miss Right? O paano ako magiging Mr. Right? Na kung may hahanap sa akin na isang babae o isang lalaki ay masasabi ko na panalo siya sa akin. So mga kabataan, paano nyo masasabi na kapag ka may nanligaw sa inyo ay talagang pag sinagot nyo ay panalo yung nanligaw sa inyo kapag ka naging kayo, O kaya naman ay pag naging kayo kaya ay baka masaktan lang or magiging magulo ang buhay o ma-stress lang o madidepress. Ngayong gabi, pag-usapan natin paano tayo magiging si Miss Right or si Mr. Right. Ano ang mga pwede ko nating i-consider? Yan, katangian ng isang Mr. Right. Ulitin ko, ang titingnan nyo mga kabataan ay yung inyong sarili. Dahil ang tagumpay sa isang relasyon, sa magkasintahan, at sa mag-asawa ay hindi po yung binabago natin ng ibang tao. Hindi yung binabago natin ng ating asawa. Ang tagumpay ay yung nababago ang ating sarili. Yan ang tagumpay, para maging masaya ang inyo pong relasyon. So ikaw na ba si Miss Right? O sino dito ang nagsasabing siya na si Miss Right? O siya na si Mr. Right? Yung talagang masasabi niya, pag sinagot ako, pag ako nakatuluyan ng babaeng ito, ay talaga namang tiyak na magiging maayos ang kaniyang buhay o ang aming pagsasama. Magiging masaya. Okay, unang katangian ng Miss Right or Mr. Right. So kung kayo ay hahanap ng isang lalaki o isang babae, dapat number 1, makadiyos. Sa lahat ng ating pong i-consider, mga kabataan, mahalaga po ang pagiging makadiyos. Dapat ang pinakagwapo sa ating paningin at ang pinakamaganda ay yung mga tao, yung lalaki o babae na kinikilala ang Diyos sa kaniyang buhay. Mahalaga yan na i-consider natin kung makadiyos ba ang lalaking ito. Dahil kung hindi makadiyos ang lalaking ito, maraming pwedeng mangyari sa loob ng tahanan na hindi maganda. Pero kapag ang isang tao po ay makadiyos, hindi rin naman perpekto, hindi rin naman masasabi natin walang problema, at least nabawasan.
Yan. So kung gusto natin na tayo'y maging si Mr. Right o si Miss Right, mga kabataan pa po ang aking kausap pa, mga magulang, upo lang po kayo saglit, maya-maya. Titingnan natin ang kalagayan ninyo sa inyong pamilya. Okay, maka-Diyos. Ang pangalawa, may prinsipyo at pangarap sa buhay. So, i-consider po natin ang mga bagay na ito. Pakianong mo, bakit kita sasagutin? Meron ka bang pangarap sa buhay? So, dapat inaalam ninyo yan. Kung yung inyong nanliligaw sa inyo ay may pangarap sa buhay. Kaya nga sabi ko, dapat kayo ito. Ano? Kayo na po ang ang tao, kabataan, na may pangarap sa buhay. Dapat kayo maging maka-Diyos, may prinsipyo at pangarap sa buhay. Hindi yung liligawan ka para lang may maging jowa, para lang may pakilala sa barkada, pero kapag ka ang manliligaw sa inyo ay may pangarap na ikaw ay pakasalan, panalo yun. Ayos na ayos yun, ano? Pero kapag ka jowa lang ay hindi yan tama. Dapat ay pag nanligaw kayo, o kaya naman ay magpapaligaw kayo, siguraduhin nyo na pakakasalan kayo ng nanliligaw sa inyo kung maging kayo, ano? Ibig sabihin, simula na yon para kayo magkaroon ng adjustment, para pagbutihin ninyo ang inyo pong relasyon, lalong-lalong na sa hinaharap. Hindi naman maganda kasi sa isang babae, yung papalit-palit ng jowa. Yung nakarami bago magkaroon ng asawa. Hindi maganda yon. Sa isang lalaki, hindi naman halata yun, pero sa mga babae, hindi maganda. Ano po? Okay, pangatlo, yan, responsible. Pangapat, walang bisyo na alak, sugal at sigarilyo. Dahil kapag ka ang lalaki na inyong mapapakasalan, makakasama sa inyong buhay, ay may bisyo na alak, nagsusugal, naninigarilyo, nako, tanungin ninyo muna ang inyong mga magulang kung ano ang naranasan sa ganitong klaseng kalagayan ng pagpapamilya. Ano? So, hindi po maganda kapag ito po ay nasa karakter ng isang tao. Kaya sa mga kalalakihan, para kayo ay maging si Mr. Right, yung dapat sagutin ng mga babae na inyong liligawan, mas maganda ka na kayo maka-Diyos, maprinsipyo, may pangarap talaga sa buhay. Pangapat, responsible kayo. Alam nyo ang responsibilidad nyo sa loob ng tahanan. Okay. Pangapat, at least, hanggat maaari, talikuran na natin yan. Walang bisyo. Bakit? Dahil pag kayo ay laging nagbibisyo, bata pa lamang, kung kayo ay papasok sa buhay na mag-asawa, maaga nyo ring iiwan ang inyong pamilya, o kaya naman, kayo'y magiging pabigat lang dahil kayo ay may sakit. So, hindi po yan maganda. Panglima, at dito natin tatapusin na para sa mga kabataan, at least, matured na po sila. No? Mahalaga po yan na hindi isip bata ang inyong magiging kapartner. Ngayon, sa mga magulang, bakit kaya may mga kabataan na bata pa lang ay pumapasok na sa isang relationship? Bakit kaya may mga anak tayo na gustong-gusto lang magkajowa, hindi mapigil-pigilan, talagang hindi natin alam, papalit-palit na pala ng mga nanliligaw sa kanya at mga sinasagot niya. Ano ba ang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Okay, ito yung mga dahilan kung bakit may mga kabataang maagang pumapasok sa relasyon. Number 1, hindi nakakaramdam ng pagmamahal sa loob ng tahanan. Marami po akong nakita na ganyan. Napakarami. Mga na-encounter ko na maaga, bata pa lang, wala pang 18 years old, nabuntis na, nagkaanak na. Bakit? Hindi daw sila nakakaramdam ng pagmamahal sa tahanan. Kaya, naghanap ng pagmamahal sa labas. May kakilala po ako sa Batangas. Kakilala sa Batangas. Medyo na edad na, pero hindi nakakaisip na mag-boyfriend. O nung nakaisip man ay talagang medyo 25 patas na. Pero sa panahon nila, yung panahon na kabataan nila, hindi nakaisip na magpaligaw sa kahit kaninong lalaki, kahit napakaganda. Ano po? Bakit? Ang nakita ko sa loob ng kanilang tahanan, sobrang close sila. Nagmamahalan sila. Ano po? Kaya yung pagmamahal, hindi nila hinahanap sa ibang tao. Dahil sila sa kanilang pamilya nagmamahalan. Sa sobrang close nila, parang ayaw nga talagang mag-iwahiwalay nung pamilyang yon. Ano po? Napakaganda ng kanilang samahan. Bukod doon, relihiyoso po sila, maka-Diyos. Pangalawa,
curiosity. Yan po ang nagiging dahilan. Kung hindi naman problema ang pagmamahal sa loob ng tahanan, naku, curious yung ating mga anak kung bakit pumapasok sila sa isang relasyon. Sabi nila, masarap kaya ang may jowa? Bakit yung aking kabarkada, yung aking kaibigan may jowa, masarap kaya yan sa pakiramdam, ano? So, curious. Marami dito, curious sila. Mga kabataan, kung masarap ang magjowa. So, mapakita yung mga gustong-gusto lang magkajowa. Napakiti. Bakit? Curious eh. Talagang naku-curious sila kung masaya ba sa pakiramdam. Okay. Pangatlo, yan, influensya ng mga kaibigan. Ang sabi ng mga kabataan, yung kaibigan ko may jowa, parang ang sweet-sweet nila. Parang gusto ko rin magkaroon ng jowa. Yan, influensya ng mga kaibigan. Dahil pasaway ang mga kaibigan, yan, nagpapasaway na rin. Ano pa? Ang dahilan. Pang-apat, influensyang malaki. Influensya ng social media. Nakakita sila ng mga, lalo na, magpe-February 14 na naman. So, ang mga kabataan ay siglang-sigla naman pagdating sa pag-ibig, ano? Marami na naman post na kung ano-ano, may mga chocolate, may magbibigay kaya sa akin ng ganito, nakapos ay bulaklak, nakapos ay chocolate, tutulog na lang siguro ako sa February 14. Marami ng mga ganyan na naman ako sa social media. Bakit? Ang social media ay na-influensyahan ng ating mga kabataan pagdating po sa tinatawag nating pagpasok sa relasyon. Dahil lalo na ngayon, pagdating nga po ng February 14 ay talagang ang mga kabataan ay na-influensyahan sila sa kanilang pakiramdam. Parang gusto na rin nila na February 14 ay mayroon silang kadate. Okay. Panglima, nagre-rebelde sa magulang. Yan po ang panlimang dahilan kung bakit may mga kabataan maagang pumapasok sa isang relasyon. Nagre-rebelde sila sa magulang. Pwede rin naman po, mga minamahal ko pong mga kaibigan, mga kapatid, nawala sa mga yan. At nagkaroon, nung sila'y pumasok sa isang relasyon, ay naging maganda naman ang kanilang kalagayan. Ang sinasabi po dito, pinag-usapan dito, yung maaga, yung bang 12 years old ka pa lang, ay may jowa ka na. 13, 15, mas maganda kasi talaga yung na-enjoy natin yung ating kabataan, ano? Hindi ako magbibigay ng edad, pero mas maganda ma-enjoy nyo ang kabataan. Bakit? Alam nyo, pag pumasok kayo sa isang relasyon, Ednalyn, pag pumasok ka sa isang relasyon, sinagot mo na yung nanliligaw sa'yo sa Facebook, sa Messenger. Halimbawa, sinagot mo na, nako, para ka nang may asawa, ang bata mo pa, may magbabawal na sa'yo. Pag ikay pupunta sa crusade, magpapaalam ka pa, aangkas ako kay Kuya Arvin, huwag ka magseselos. May mga ganyang paalam na, ay salib ngayon, umakas ka lang, walang problema. Walang mai-issue, wala ka ng pagpapaalaman. Pwede, kahit saan kayo mamasyal. Pwede, hindi kayo mai-issue. Pero pag may jowa ka na, para ka na may asawa, nagpapaalam ka na sa mga kilos mo. Sanit lang, wait lang, maliligo lang ako. May mga ganyan ganyan na. So, mas maganda na kayo ay ma-enjoy muna yung inyong pagiging kabataan. Enjoy nyo muna yung pagiging single. At kapag kayo ay single, mas maaasikaso nyo ang sarili nyo, mas mapapaganda nyo ang sarili nyo. Kasi pag pumasok na kayo sa isang relasyon kung dati kayong maganda, ay nawawala yung inyong ganda. Nawawala. Bakit? Na-stress na. Na-stress na sa inyong karelasyon. Ayan. Ngayong gabi, sa atin pong mga magulang, tapusin natin dito. Tumahimik ng mga kabataan. Para po sa ating mga kabataan, ang mga magulang, pag-usapan natin, bago matapos ang ating pag-aaral sa lugar po na ito, ang ating pong seminar, ang title na, Kaso Sweldo pa lang, ubos na. Sino po ang nakakaranas nito? Sa mga magulang, Kaso sweldo pa lang, ubos na. Pero may mas matindi pa dyan. Naranasan ko na yon. May mas matindi pa dyan. Ano po? Yung bang hindi pa sumusweldo, ubos na. Mas matindi yun. Naipangutang na, ibili na ng kung ano-ano, hindi pa natatanggap yung sweldo. Ngayon, paano po natin susolusyonan ito sa loob ng tahanan? Dahil kapag hindi po natin ay saayos ang paghawak natin ng pera, ay ito po ay malaking problema sa loob ng tahanan. Okay. So, tandaan po natin, si Satanas ay nagsasuggest
ng maraming bagay para atin pong lustayin ang atin pong pera na atin pong pinaghirapan. Marami po siyang naisasuggest at marami siyang ino-offer sa bawat isa sa atin. Sangayon po sa pag-aaral, sa mga Kristiyanong pamilya dito po sa Amerika, ay 1/3 or 1/2 ng mga mag-asawa ay nagdidiborsyo. Okay. At sila po ay 20% niyan ay nasa bingit ng diborsyo dahil po saan? Dahil po sa tinatawag nating financial problem. Yan, yung paghawak ng pera, sila po ay nagkakaproblema doon. Ngayon, hindi ko kasi makita dito. 40% ang gumagastos ng higit sa kanilang kinikita kada buwan. So, 40% daw po. Dito, pwede tayong magano dito ng 40%. 40% sa mga magulang na kumikita ay gumagastos ng higit sa kanilang kinikita kada buwan. Kahit na sabihin natin na arawan ng inyong trabaho, pwede pa rin po natin kwentahin yung kada buwan at pwede natin malaman kung nag-extend ba ang ating gastos sa loob ng tahanan. Merong kumikita na, sabihin natin, 7,000, 10,000 kada buwan. Pero ang gastos naman sa mga bayarin dahil may mga loan ay nasa mga 15,000. So problema po yan sa loob ng tahanan. Kaya dapat maisaayos po natin yan. 40% ang nagbabayad. Sa US po ito, so hindi ko na siya isasama. Ngayon, aside po dito, tingnan natin kung agree kayo or disagree. Pakisagot lang po ng malakas kung agree or disagree. Tagalog na lang, Oo, hindi. sang-ayon o hindi sang-ayon. Ayan. Ang asawang lalaki bilang ulo ng tahanan ang dapat maghawak at mamahala ng pananalapi sa tahanan. Hindi sangayon. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Hindi O, taas ang sangayon. kamay ng lahat ng sang-ayon. Ang hindi sang-ayon? Marami? Okay, next. Ang di pagkakasundo sa pera ay numero unong dahilan suliranin at pag-aaway ng mga mag-asawa. Okay, liliwanagin ko ang pangalawang tanong. May sweldo ang lalaki, may sweldo ang babae, o kaya naman isa sa kanilang may sweldo, halimbawa lalaki, hindi binibigay sa asawang babae. Ito po, ang di pagkakasundo sa pera ay ito po ay numero unong dahilan o suliranin sa pag-aaway sa loob ng tahanan. Tama o mali? Okay, lahat nagsasabing tama. Ito'y problema at pinag-aawayan. Walang umaamin. Hindi pinag-aawayan. Okay, mabuti ang inyong tahanan kung hindi niyo yan pinag-aawayan. Next. Mas mabuting may taguan ng pera o magtaguan ng pera kung nais ng mag-asawa ng katahimikan sa pamilya. So, magtataguan na lang daw ng pera. Kung gusto ng mag-asawa ang katahimikan para wala nang masyadong problema. Silang dalawa ay magtataguan na lang ng pera. Pera ko to, pera niya yan, hindi nagpapakailaman. Okay. Agree or disagree? Kanya-kanya na lang? Sino po ang uma-agree sa ganitong klase ng sistema? Okay. Next. Isipin lang po natin, palaisipan lang ito. Sa isang mabuting pamilya, tinuturuan ng magulang ang mga anak kung paano gumastos ng kakaunti kaysa kanilang kinikita. Dapat o hindi dapat? Okay, so, dapat. Next. Kung ang asawang babae ay may sariling hanap buhay, maaari niyang gastusin ang pera sa paraang gusto niya. Agree or disagree? Sino po ang agree? Agree na, Pastor John, lagot. Disagree, meron mo. Nagkakaalaman. Okay. Pang-anim, ang mag-asawa ay kailangan magkaroon ng natatanging halaga para sa bawat isa na maaari nilang gastusin ng may kalayaan. Okay, agree or disagree? Ayan, agree. Pero wala akong conclusion dyan, ha? Ang mabuting pamilya ay di bumibili sa pamamagitan ng utang. Tama o mali? Tama. Ayan, yung mabuting pamilya daw, hindi yan bumibili, hindi yan naglo-loan para pambayad sa... Okay, para pambayad sa mga gusto nilang bilhin. Pang-8, ang pangungutang upang makapag-aral
ay isang mabuting pagpaplanong financial. Okay, tingnan natin na, i-balance natin. Magkakanya-kanya tayo dito. Yung pangungutang ka para makapag-aral ang inyong anak, ay isa daw po siyang mabuting pagpaplanong financial. Agree or disagree? Sino ang agree? Oh, meron. Sino ang hindi? Ayan. So, nasa inyo po yan. Tingnan natin mamaya sa ating presentation. Mas maalwan ang buhay pinansyal ng mga walang asawa kaysa mga may asawa na. Tama o mali? Mas magaan daw. Yan, mas marami daw pera yung mga single kaysa sa mga double. Tama? Oh, may pera kayo? Depende pa rin, ano? Kung may trabaho. Depende, kung estudyante, walang pera. Okay, pang-sampo. Ang kabutihan ng pamilya, hindi yan yung kabutihan. Hindi yan yung mushroom. Ang kabutihan ng pamilya ay hindi nakadepende sa kayamanan o kahirapan. Agree or disagree? Okay, agree po. Yan, kaya ang tanong, ano ang mga lihim o sikreto ng isang matalinong pamamahala ng salapi sa tahanan? Tingnan natin, ano ba yung mga sikreto at mga pwede natin gawin para mapamahalaan natin ng maayos ang ating pong mga kinikita? Rule number 1. Number 6 na, pababa ang gagawin po natin. Number 6, huwag gumastos ng sobra sa inyong kinikita. So kung kayo po ay mayroong kita na 10,000, babudgetin lamang po ninyo yan. Huwag kayong gagastos ng sobra doon sa inyong kinikita. Yan po ang dapat po natin gawin. Ang sunod na dapat po natin gawin, gumawa ng budget at sundin po ito. So kung 10,000 ang inyo pong kinikita, gumawa po kayo ng budget. Ano po? So nung nakaraan, paano po ako nakaipon ng kaunting halaga? Ang ginawa ko, kung sabihin natin, halimbawa, hindi naman maganda kung sasabihin yung eksaktong amount ng stipend. Ano po? So halimbawa na, sabihin natin 15,000. Ayan. Iniwan ko ang 4,000 at inisip ko na ang akin lamang stipend o allowance ay 11,000. At doon sa 11,000 na yun, yan, mayroon kami binabawas na po doon ang tithes. Ano po? At offering na lang ang amin kong ibinibigay. So may mga bawas na ganun. Bawas na doon yung SSS. Sa 11,000, yun yung aming gagastusin. So, hahati-hatiin pa rin yun. Ito ang pambayad sa kuryente, tapos ito yung kapag may humingi ng tulong, ito yung ilalagay natin dyan. Pag wala namang humingi ng tulong, dyan lang muna yan, malibang may humingi. Ngayon po, minamahal ko po mga kapatid, pag meron tayong ganitong klase ng pamamaraan, na pagbabudget ay maaari itong makatulong sa ating pong pamilya. Lalo tigit, kahit gaano kaliit ang inyo pong kinikita, mag-ipon ng pang-emergency. Mahalaga po yan. Ano po? Kung ayaw nyong mag-ipon ng pang-emergency, maging mabait na lang na kapitbahay. Makakabuti yun dahil may tutulong po sa inyo sa panahon ng pangangailangan. Okay. So, ang pang-lima. Ba't nawala yung pang-apat? Ang pang-apat, gaano man iyan kaliit, magtabi o mag-impok ng palagian. So gaano man kaliit po, kagaya ng aking binanggit kanina, kung kayo po ay kumikita sa pagtatabas o pagtatanim, pagtatalok, paggagapas ng palay, sabihin natin 500 per day, magtabi man lang kahit 50 pesos. Talagang sikapin na merong itatabi para po sa emergency na maaaring mangyari sa atin pong pamilya. Dahil ang mundo, alam niyo po, hindi natin alam yan. Hindi natin alam ang buhay sa mundong ito. Minsan ay bigla na lang yan sumasalida at nagkakaroon tayo ng biglaang problema sa loob ng tahanan. Yun po yung atin pong pinaghahandaan. Kasi ang sabi nga ay, andyan lang si Satanas, handang sirain ang ating pong pamilya at ang ating mood para makalimutan natin ang ating Panginoon. Okay, sikreto number 3. Magkaroon ng panukala upang matunaw ang mga pagkakautang. Ito po'y mahalaga na dapat po natin gawin. Magkaroon tayo ng panukala. Paano ba ako makakabayad kay Kumare? Paano ba makakabayad dito sa Mumbai? Paano ba makakabayad sa akin loan? Dapat pinag-iisipan natin yan. Hindi yung kalilimutan na lang natin ang utang natin. Hindi po dapat gano'n. Ano po? Dapat pag-iisipan natin. Kasi, halimbawa, merong 2 tindahan dito sa inyong tabihan. Ano po? Pagkatapos,
Uutang kayo sa kabilang tindahan, nung may utang na kayo, ang gagawin nyo naman ay bibili kayo doon sa kabila kasi nahihiya kayo, wala pa kayong eksaktong amount para doon sa para doon pambayad doon sa kabilang tindahan. Mali po yun mga kaibigan. Mali po yun. Huwag ninyong gagawin yun. Nagutang kayo doon sa inyong tindahan na yun, kausapin ninyo. Sabihin nyo na lang, maging tapat na lang kayo, maging honest na lang kayo. Wala pa kaming pambayad doon sa inutang ko pero may pera kami dito, kailangan din namin ito, pwedeng bumili ba muna kami ng ganito? O kaya naman, pwedeng bayaran muna namin yan, pagkatapos pautangin mo na lang ulit kami. Mas maganda yung nakikipag-communicate kayo kaysa yung utang ay sa kabila, tapos utang din kayo sa kabilang tindahan. Pag nakasalubong niyo yung isa, halimbawa, dadaan kayo, di iiwas kayo sa kabila, ay nakasalubong niyo yung sa kabila, di wala na kayong madaanan. So, hindi po siya maganda. At kapag kayo nagkautang kabi-kabila, lumiliit ang inyong mundo hanggang sa hindi na kayo makalabas sa loob ng tahanan. Kaya maging magkaroon ng panukala para mabayaran ang utang. Lalo na sa mga tindahan, alam nyo, napakaliit ng porsyento lang kinikita nila dyan. Pag ako ay nakautang ng isang boteng mantika, malaking halaga yon. Pero pag sila po, para mabawi yon, bebenta muna sila ng 10 pirasong bote ng mantika bago nila mabawi yung inutang natin na isang boteng mantika. Ganun kaliit ang kinikita po ng tindahan. Kaya atin po silang, tayo po yung makipag-communication sa kanila. Kaya tindahan ng aking nabanggit, kasi yun po yung practical sa inyong barangay. Sa amin kasi na may mga medyo matataas ang kinikita, sa mga loan naman kami, doon naman kami nagkakaroon ng problema. Okay, sabi nga po sa Romans chapter 13 verse 8, huwag mangutang sa kanino man maliban sa pagmamahalan sa isa't isa. Okay. Sa Kawikaan chapter 22 verse 7, ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Wala naman sigurong tao kahit mga businessman, meron niyang mga utang, may mga utang yan. So, ang mahalaga, tayo po ay nagbabayad ng ating pong mga inutang. Okay. So, merong 7 hakbang tungo sa pagtunaw ng utang para mawala na tayo ng utang. Pag tayo kasi may utang, kahit ako, pag may utang ako, ang hirap makatulog. Lagi natin iniisip, kaya dapat tunawin talaga ang mga utang na yan. Ano ang dapat natin gawin? Una, gumawa ng matibay na pasya. Wala ng utang mula ngayon. Yan. Gumawa tayo ng pasya. Babayaran ko muna yung utang. Wala akong ibang utang muna. Sisikapin kong bayaran yung utang na yan ngayon. Okay. Pangalawa, kalimutan ang lahat ng maaaring utangan. Misa kasi nag-isip tayo, kanino kaya pwedeng mangutang? Kalimutan nyo na kung may utang pa kayo. Maliban talagang tunaw na ang inyong utang. Pero kung marami pa kayong utang, kalimutan nyo na muna yan yung mga pwedeng utangan. Sa akin po, practical sa aking sarili, ako po hindi nang hihiram sa tao. Depende talaga sa aking mga close friend kung ako'y mangailangan. Sa apps, online apps ako. Ang ginagawa ko ngayon, dahil gusto kong tunawin yung aking mga utang sa mga online apps, talagang uninstall ko yung mga online apps. Kaya limutan ko ang online apps na ito yung nagpapautang. Ilan na lang yung naka-install sa akin dahil ini-erase ko na, tinutunaw na yung pagkakautang. Okay, next. Bayaran ang mga presenting obligasyon. So kung tayo nga po, may mga utang tayo sa ating mga kaibigan, ay sabihin natin, makiusap tayo. Huwag yung nagtatago tayo. Dahil nung nakiusap tayo, ang bait-bait natin. Talagang kailangan natin. Pero huwag naman natin silang taguan sa panahon na sila po'y maniningil at huwag din naman nating sungitan. Dahil mabait tayo nung tayo po ay nangutang. Huwag naman natin silang sungitan. Makiusap tayo. Kung wala talaga, ay di magsabi po tayo ng totoo. Kahit naman anong gawin natin, talagang wala tayong may bibigay, ang mas maganda na maging honest pa rin po tayo. Minamahal ko po mga kaibigan. Pang-apat, ilista ang lahat ng utang. Magpasimula sa pinakamaliit, ipagpapatuloy hanggang sa papalaki. Tapusin sa pinakamalaki. So, unti-unti. Simulan nyo sa maliit, bayaran ng mga utang na yan, tunawin ang utang dahil yan po ay hindi po nakakatulong sa pamilya. At alam nyo po, malaking problema nga ito sa loob ng tahanan. Yang mga utang na yan. May nakikita talaga ako na mga pamilya na, pero hindi ko rin naman masisi. Kasi, pag nag-loan, hindi nagagamit ng tama yung pera, kung ano-anong binibili, pagkatapos ay pagbayaran na, namumroblema na.
So, minamahal ko po mga kaibigan, huwag ninyong pagbayarin ng utang ang inyong mga kaibigan. Mali yung sinabi ko. Huwag ninyong pagbayarin ng utang ninyo yung inyo pong mga kaibigan. Huwag po. Hindi po maganda yon. Walang masama humingi ng tulong, mangutang kung emergency po yan. Pero kung ipangbabayad po ninyo ng utang, pakiusap, huwag niyo pong gagawin yan. Yan po ay hindi po tamang gawain. Okay. So, ayan. Gamitin ang anumang ekstrang pera na pambayad sa utang. Yan mga pwedeng gawin. Ibayad sa utang. Number 2, ang dapat sana'y pambayad sa utang. Number 1. Pang-7, kung may utang kang may tubo, magdagdag ng pambayad para sa principal. Ito po mga paraan upang ang mga utang natin ay mawala. Gawing pantay. Ang mga pwede natin gawin, ang mga sikreto, gawing pantay na partner sa financial ang inyong asawa. Ayan. So, kung yung inyong asawa ay dapat yan ay communicate, lagi kayong nag-uusap tungkol sa inyo pong pananalapi. Ngayon, aside ba't kasi ang damo? Sabi ko nga po, maghapon kami sa church, hindi ko na masyadong na-edit itong atin pong presentation. Ano po? Iba't ibang paraan ng paghawak ng pera na ginagamit ng mga pamilya. Pahinga muna tayo ng kaunti. Kami po ay madalas nangangaral sa mga barabarangay. At Balite, dito sa Balimbing ay dito po sa daycare ng mga nakaraan. Sa religious, nagkaroon na rin po. Ang kadalasan po tungkol kasi sa health at mga tungkol po sa atin pong pang-espirituhan. So yung pong pamilya, dahil sawang-sawa na sila, yung mga kapatid naming narinito, sawang-sawa na sa aking boses, sa aking itinuturo, lagi nilang napapakinggan. So binago ko po ang aming ibinabang pag-aaral sa lugar po nito. Binago ko patungo sa pamilya. Kaya ito po ay mga bagong presentation. At ito nga presentation na ito, hindi ko pa siya na-edit, kaya ganyan. So pagpasensyahan nyo na po. Ngayon, ang isang paraan, iba't ibang paraan sa paghawak ng pera na ginagamit ng pamilya, dapat, una, magkaroon ng one boss plan. Ano po ba yan? May isang, okay, by the way, ang ipapakita po natin dito ay yung iba't ibang pamamaraan na ginagamit ng pamilya. Hindi po ito yung suggestion na gamitin po natin. Okay, merong gumagamit ng one boss plan. Ano po ba yan? May isang kumikita, siya ang boss. Ibig sabihin, halimbawa, ang lalaki ang kumikita. So siya yung boss ng tahanan, siya yung talagang gumagamit nung kanyang kinikita. At dito po sa one boss plan ay meron lamang talagang isang kumikita sa loob ng tahanan. Okay, siya yung pinaka-boss. Alam niyo po, ang pinakamahirap kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, dito sa one boss plan na ito, pag babae ang kumikita, maliban kina pastor at kinati dyan, mabait yung pamilya ko na yan. May mga nakikita po ako na kapag ka babae ang kumikita, ay sobrang under na yung lalaki. Opo. May mga nakikita po akong ganyan. Dapat ay hindi po yun mangyari. Pero kalimitan talaga, dahil babae yung kumikita, ay talagang siya na yung nagiging boss sa loob po ng tahanan. At minsan pa, nangyayari pa ay parang nawawalan na yung respeto ng isang babae doon sa lalaki dahil siya nga po yung kumikita. Ano po? So, huwag po itong mangyayari dahil ito po ay situational. Ano po? Kagaya halimbawa, merong isang pamilya na kung saan ay ang kumikita ng malaki ay ang babae. Pero, ang ginawa naman ng lalaki, give up niya yung pagsisima niya para ano po, para makasama ang kanyang pamilya. So, wala siyang masyadong trabaho maliban sa bukid. Pero malaki yung kanyang give up, kaya nangyari yon. Ano po, para lamang sila po ay magkakasama sa pamilya. Okay, next, meron naman ganito ang pamaraan. Okay, itong one boss plan, ganito yan. Ang wika niya, ito ay aking pera, gagamitin ko ito sa parang gusto ko, huwag kang makialam o magtanong. May mga ganyan naman, ano po. Ang pangalawa ay ito. Yan. Yung dalawa naman kayo. Ano po yung dalawa kayo? Dalawa kayo na kumikita. Pareho kayong kumikita. Ito naman ay, ang sabi dito, ang mga gastos ng pamilya ay pinaghahatian ng mag-asawa. Maganda naman po yun. Ano po, na yung mga gastusin. Kaya lang, yun po ay kanya-kanya. So may kitang lalaki, may kitang babae, pero hati sila sa gastos. Marami pong ganyan. At ang bagong payo, nang ako po ay
take ng isang subject nitong mga nakaraan, ay isa po yan sa ipinapayo na kayo po ay hati dapat sa gastusin sa bahay kung kayo po ay parehong may kita. So kung tatanungin, honey, hindi na natin ano yan. Sa ganitong paraan, ang problema daw dito sa ganon, palaging may duda. Yun daw po ang disadvantage niya. Ang pangatlo, two partners plan. Ano ba yan? Ganito naman yan. Kahit isa o parehong mag-asawa ang kumikita, ang lahat ng salapi ay nilalagay lahat sa lamesa kasabay ang deklarasyong hindi ito pera ko o pera mo, ito'y ating pera. Meron din naman pong ganitong pamamaraan. Ano po? So yung pera ng parehong mag-asawa ay nariyan, bagaman maliit yung isa, o malaki yung isa, pero parehong naroroon sa lamesa at ang sabi ito ang ating pera. Ano pa? Ang iba't ibang paggamit ng salapi. Okay. Ang malungkot daw ay ganito. Minsan, kahit ang dalawang partner plan ay di gumagawang matagumpay kung ang isang partner ay nilulustay ang pera sa alak, sugal, drug, sigarilyo at iba pang bisyo, hindi makabubuting pagsamahin ang salapi. Yan daw po ang nagiging problema naman doon. So kung yung isa naman ay maraming bisyo, may alak, may sugal, may sigarilyo, mayroong pang droga, hindi daw po nakakabuti na pagsamahin ang pareho ninyong pera. Kung may ganitong suliranin, makakabuting humingi ng talino sa Diyos kung ano ang mabuting gawin. Okay. Ang pinakamahalaga sa paghawak po ng pera, minamahal ko po mga kaibigan, gawing senior partner ang Diyos sa inyong pananalapi sa tahanan. Ito po ay mahalaga. Yung kapartner natin, ang ating Panginoong Diyos sa ating pong mga pananalapi. Paano ba yon? Ang senior partner plan ay may lahat ng katangian ng dalawang partner plan. Subalit may dagdag at mas magandang katangian. Ano ba yon? Okay, pag sinabi natin senior partner plan, una, kinikilala na mag-asawa na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Okay, so yan po yun. Sabi nga po dito, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay, ang pangalawa, may-ari ng buong lupa, pati nakatira dito. Kinikilala daw po ng partner po na ito na ang ating Panginoong Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kaya kung two partners plan ay sinasabing ang lahat ng pera ay ating pera, mas maganda yung ang ating plan ay kasama ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang sinasabi natin, ang senior partner plan kasama ang ating Panginoong Diyos ay nauuna ng isang hakbang at nagsasabi, ito yung kanyang sinasabi, ang lahat nating pera at salapi ay galing sa Diyos. Mas maganda po yan, mga minamahal ko po mga kaibigan, na sa atin pong gamit sa bahay, maging ang ating tahanan, maging ang ating kinikita ang pera, lagi dapat nating kinikilala na ito ay mula sa ating Panginoong Diyos. Ano mang gamit, para lagi tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya ngayon pong gabi, maging kapartner ang Diyos para sa isang masayang pamilya. Ano ba ang ninyo pong sitwasyon sa loob ng tahanan? Ganuman ka ganda ang inyong buhay o kahirap ang inyong buhay, dapat lagi tating kapartner ang ating Panginoong Diyos. Kapartner natin sa pagpapalaki ng ating anak. Kapartner natin sa ating asawa, sa ating pong kasiyahan kasama ang ating asawa. Kapartner po natin sa pag-handle po ng pera. Kapartner natin sa ating kalusugan. Kapartner natin sa maraming bagay. Dapat sa ating pamilya, ay kapartner natin ang atin pong Panginoon. Dahil ito po ay mahalaga na kasama natin ang Diyos sa loob ng atin pong tahanan. So ito lamang po mga minamahal ko po mga kaibigan at sana po bukas ay tayo po ay muli magkasama-sama para po sa atin pong huling gabi sa atin pong pag-aaral sa lugar po na ito. Bukas po ang pag-uusapan natin sa tao o may mga individual na nagnanais tumanggap sa atin pong Panginoon. Ibig sabihin, may mga nagdesisyon na sila po ay magbagong buhay, lumapit sa ating Panginoon, malinis sila sa kanilang mga kasalanan. May mga nagdesisyon na. So bukas po, alas 10 ng umaga, meron pong mga tao na kung saan sila po ay mababautismuhan po bukas sa lugar po na ito. Alas 10, pupunta po dito sa lugar po na ito at yung mga nagdesisyon, sila po ay mababautismuhan dito po sa malapit sa ilog. Ito po yung mahalaga namin gustong magdesisyon bukod sa mga nasabihan at
hindi kung kayo po ay hindi nasabihan at hindi nyo alam, pero gusto nyo pong magbagong buhay, gusto nyo lumapit sa atin pong Panginoon, kausapin nyo lang po ako, kausapin nyo po si Pastor, si Ate Jen, sino man sa aming mga kapatid, ay pwede nyo pong lapitan at pwede po ninyong mabanggit. So ito lamang po at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon ngayon pong gabi. Layo ng konti. Tulad ng iba, ang Panginoon ay tapat kailan ba? Kung ika'y nalalamig at wala kang malapitan, para ba